Dito, sa kami. Ay, sorry po. Nakuha sa video, tinanggap ko yung pera. Mula sa isang umano'y human trafficking entrapment operation, biglang lumawak ang istorya sa isang di umano'y honey trap at blackmail plot na maaaring umabot sa matataas na opisyal ng gobyerno. At ang lalong nagpataas ng kilay, ang paggamit mismo ng NBI Director Melvin Matibag ng salitang Epstein, isang paghahambing na agad nagpaalala sa publiko sa modus ni convicted sex offender Jeffrey Epstein na inakusahan ng paggamit ng mga kababaihan upang makompromise ang mga makapangyarihang personalidad. So malawak ito, itong human trafficking angle na nakuha natin dito. Pero pag binalikan ang isang titingnan natin dito, bali dalawang angulo nga to, yung naging pagbubunyag nitong babae at saka nitong Epstein na tao na ito na meron silang pinaplano na malaki in the following days. Na kung hindi natin nahuli ito, nataon na nahuli, kawaawa naman yung gusto nilang bigtamihin na opisyal ng gobyerno. Ang nahuli sa entrapment operation ay ang talent manager na kinilalang Lito de Guzman na kinasuhan na ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Sa video ng operasyon, maririnig pa ang pagtatalo sa pagitan ng mga operatiba at ni de Guzman matapos umano nitong tanggapin ang marked money. Dito, sa kami. Ay, sorry po. Nakuha sa video, tinanggap ko yung pera. Hindi po. Tinanggap ko, hawak mo kanina. Teka lang. Dito, kailangan ko ng presence of mind mga makinig sa sasabihin. Tinanggap ko yung pera yun. Tawag mo yung cellphone mo. Huwag mong hawak. Ito mo yung cellphone mo. Ayon sa NBI, 5 babae ang nailigtas matapos umanong ialok bilang mga talents sa undercover operation. Ngunit ayon kay Matibag, hindi roon natapos ang kanilang natuklasan. Ang nakagulat dito nung atin nang ini-interview at ginagawa na ng dokumento para sa pagsasalang ng kaso, lumabas na itong grupong to, meron palang kumakausap na malalaking tao, malalaking mga politiko. Sa kanyang briefing sa media, inilarawan ni Matibag ang isa pang direksyon ng kanilang investigasyon. Hindi nilinaw ni Matibag kung ang tinutukoy niyang Epstein ay si Lito de Guzman, ibang personalidad, o ang umano'y utak ng operasyon. Mas naging misteryoso pa ang kaso nang sabihin niyang may lumabas umanong impormasyon tungkol sa isang planong iset up ang isang mataas na opisyal ng administrasyon. Para mag-set up, mag-frame up ng kilalang opisyal ng administrasyon para palabasin na itong opisyal na ito ay kanilang parokyano, kanilang customer at gumagawa ng mga illegal na gawain, pati paggamit ng droga, kung ano-anong ibibintang. Kaya ito lumabas, kaya ito will be still developing investigation, ongoing investigation on that. Ayon kay Matibag, nagpapatuloy pa ang investigasyon at isa sa ilalim sa validation ang mga pahayag ng mga nahuling sangkot. Habang lumalawak ang investigasyon, nagsimula ring umikot sa social media ang iba't ibang haka-haka tungkol sa posibleng target ng umano'y honey trap at blackmail plot. Isa sa mga pangalan na binabanggit ng ilang netizens ay si Executive Secretary Ralph Recto. Gayunman, ang impormasyong ito ay hindi pa nabeberipika ng hiwalay at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang NBI na nagpapatunay dito. Kasabay nito, nakatawag pansin ang hindi inaasahang Facebook post ni Batangas Representative Leandro Lian Leviste na matagal nang nagkaroon ng bangayan at palitan ng mga pahayag kay Recto nitong mga nakaraang buwan. Kilala si Leviste sa bansag ng mga netizen na Boy Wonder o Boy Solar. Sa kanyang post, sinabi ni Crying Leandro, may mataas na opisyal ng gobyerno na tila ng babae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon, naging defensive at nagpakalat siya ng fake news. Pero biglang dinilit. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Dahil sa timing ng kanyang post, may ilang netizens ang nagtanong kung may kaugnayan ba ito sa kasong binanggit ni Matibag, partikular sa sinabi nitong may mga malalaking tao at malalaking politiko umanong kumausap sa grupo upang mag-set up ng isang mataas na opisyal ng administrasyon. Lumabas na itong grupong to, meron palang kumakausap na malalaking tao, malalaking mga politiko para mag-set up, mag-frame up ng kilalang opisyal ng administrasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na ebidensya ang NBI na nag-uugnay kay Leviste sa investigasyon at wala ring opisyal na kumpirmasyon na si Recto ang tinutukoy na target.
So definitely sir, trace nyo kung sino to tinawagan. Ano Yes, mga kasi gusto importante? namin i-validate yung kanilang istorya. Kasi sabi ko nga, dalawa to, yung human trafficking angle na nahuli natin. Ayon kay Matibag, bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon ang pag-trace sa mga komunikasyon at contacts ng mga nahuling sangkot upang ma-validate ang mga aligasyong lumabas sa kaso. Doon sa entrapment at yung lumabas na plano na pagsira, maaari sigurong blackmailing siguro to or kung ano mang pakay nila na makakabigat doon sa opisyal na kanila tinatake.